Hey yo, good day mga idol. Kamusta kayo lahat dyan? Ang topic natin ngayon ay doon sa mga taong nagsasabi na big time tayo dahil may sasakyan tayo dito sa New Zealand. Ito lang po masasabi natin dyan at hihimay-himay natin kasi marami talagang reason kung bakit kailangan ng sasakyan dito sa New Zealand. Lalo na talaga pagpunta mo dito sa New Zealand ng first time ka lang. Kailangan mo ng lisensya na galing sa Pilipinas, non-pro or professional. Para 12 months mo siya magagamit bago ka mag-take ng exam dito para sa lisensya ng New Zealand. Ayun po yung napaka-importante. At dahil kailangan ng sasakyan ng Pilipino o mga migrant dito, ang mga sasakyan po dito ay nilo-loan po yan. No down payment po yan. So, hindi tayo mahihirapan na kumuha ng sasakyan na kahit bago tayo dito, basta may visa ka, so makakakuha ka nyan. So, huwag niyo pong isipin na big time ang tao na nandito porket may sasakyan. So mostly talaga is utang yan mga idol. At ang reason yan kung bakit kumukuha ng sasakyan dito dahil wala pong transpo dito, yung mga jeep na katulad dun sa atin, di ba? Tricycle, ganyan. Ang bilang ng ano dito ang transpo, yung bus, may oras, may araw po yan para makapunta ka sa mga 1 hour travel, 1.5 2 hours travel hanggang sa pataas para makapunta ka dun sa lugar na yon na gusto mong puntahan. So may mga oras po yan. And sa taxi naman, yung mga taxi dito or mga Grab, nasa mga cities po yan. Wala po yan dito sa mga rural area. Katulad ng lugar namin ay wala naman pong ganyan. Maliit lang na town to. So wala po kayo makikita na ano dito, yung pwede mong sakyan para makauwi ka at makapasok ng trabaho. So yun ang number 1 dito. At syempre para makapunta ka ng trabaho, kailangan mo ng sasakyan. Para makapunta ka ng grocery, kailangan mo rin ng sasakyan. Swerte mo kung may mga kasama kang Pilipino na pagdating mo dito ay may sasakyan and makikisabay ka na lang for a while. Pero hindi natin ina-advise yan na makisabay ka na lang kasi may kanya-kanya tayong oras, kanya-kanya tayong pahinga sa trabaho. Mas maganda kung magdadala ka ng lisensya sa Pilipinas para pagdating mo dito ay magagamit mo na siya ng 12 months. And iaanom na lang siya dito, i-convert mo na lang yung lisensya mo sa lisensya ng New Zealand bago ma-expire yung lisensya mo in 12 months pagpasok mo dito sa New Zealand. Then, yun po, sana huwag niyo pong isipin na big time ang mga Pilipino dito o mga migrant dito na may mga sasakyan dahil kailangan po talaga. Kung wala naman pong problema sa mga transport dito, kung may mga sasakyan tayo ditong pwedeng puntahan, pwedeng sakyan, yun, di na ako magsasakyan kung ganun na rin lang, di ba? Siyempre, pera yun. Malaking pera din yung igagastusin mo sa pagkuha ng sasakyan dahil loan yan, utang yan, may ano yan. May percent na binabayaran dyan pagka utang, syempre. Yun lang po mga idol. Salamat sa inyo. At sana po huwag niyo isipin na big time mga migrant dito dahil lang may sasakyan tayo. So yun lang po mga idol. God bless sa inyo.